Dahil napag-usapan na ho natin, ICC na din ho, napag-usapan natin mga kababayan. Pumunta na tayo kay Bato de la Rosa. Ito po may nginig na naman, no? Si Bato de la Rosa ay ngatog na naman po sa mga panahon na ito, mga kababayan. Ay bakit po? Yung live natin o yung binlag natin kagabi tungkol sa ICC na meron ng kinakausap yung ICC na mga PNP, no? Retired PNP. Oh. Sabi ni Bato de la Rosa, papanagutin niya daw yung mga taong sangkot o tumutulong sa ICC dahil daw ho, nagbibitray daw po sa bansang Pilipinas. O ano ba Tagalog nun? O yun, basta nagbibitray, di ba? Sa bansang Pilipinas. O tinetraidor daw po ang bansang Pilipinas. At si Bato, nagpaplano na magkaroon na naman ho ng hearing, mga bossing. Naalala nyo yung mga hearing niya? Yung mga PIDEA leaks niya? Wala pong napala ang bayang Pilipinas. Yung kay Buloyski, yung sumugod pa sila doon sa Davao. Oh, may napalao din ba ang Pilipinas? So, wala ho, mga bossing, no? Ang napansin ko lang doon, isang araw bago mahuli si Kibuloy, bigla silang sumugod doon para pigilan si General Torre doon sa paghuhukay. Kala nila, mapipigil nila. Wala. Nagtuloy-tuloy pa din. O ngayon, inaakusahan ni Bato de la Rosa na ang ICC ay coercing retired cops to testify versus former President Rodrigo Duterte. Baka hindi naman yun talaga ang iniisip mo. Baka ang iniisip mo, naku, eto pong mga ito na kinakausap nilang mga retired PNP chief, no? O etong mga kapulisan na ito ay baka kinakausap nila para dumagdag magtetestigo laban sa akin. O, yan ang kinakabahan mo. Ba't kinakabahan eh? Di ba? Yan ang kaba mo, Bato de la Rosa. Biruin nyo po, no? Ang hirap maging Bato de la Rosa, ang hirap maging Bongo. Bakit to? Biruin mo, ilang araw lang ang lumipas. O, may 11 araw lang ho ang lumipas. Nagsasaya sila Bato de la Rosa dahil po sa kanilang pagkakapanalo. Mga bossing doon sa eleksyon. Sabi ng mga DDS, iyakan kayo ngayon, ano? Sabi ko, bakit kami iiyak? Iyakan kayo kasi 3 nanalo sa amin. 7 ang talo. Kala ko naman 10 ang nanalo sa inyo. Yung pala 3 ang nanalo. 7 ang talo. Di ba? Akala nila malakas sila doon. Akala nila ang pagkakabasa nila malakas pa si Inday Sara Duterte sa masang Pilipino. Kung malakas po si Inday Sara Duterte, mga kababayan, ay nako, yung Duterte na ho yan, 10 ang boto niyan, lahat panalo. Wala tatatlo lang po, si Bato de la Rosa, mga boss. Si Tobats, di ba, may sarili ng fans club yan eh. Si Bungo, may sarili ng fans club yan eh. Oh, panalo na talaga yan, no? Hindi na maitatanggi yun at sa hinaba-haba ng survey, nananatili sila doon sa top 5. Oh. Di ba? Ngayon, eto na. Gagalit si Bato de la Rosa, inaakusahan ng ICC na coercing retired cop daw to testify former President Rodrigo Duterte. Pero ang basa ko dito, kabado siya kasi baka sa kanya tumestigo. By Carlo Kawili, Senator Ronald Bato de la Rosa on Friday, May 23, alleged that investigator from the ICC, which is nasa Pasay nga daw ho, mga kababayan, isang hotel sa Pasay, yung ICC, are pressuring retired police officer to sign affidavit implicating him and former President Rodrigo Duterte in the bloody war on drugs. Sabi dito ni Bato, nananakot sila sa mga retired police. Baka pagkakabasa mo lang yan o baka iniisip mo lang yan na tinatakot sila. Baka naman, baka naman, yung mga kapulisan pa na yun ang tumawag sa ICC. No? At sinabi, makikipagtulungan po kami sa inyo. No? Sasabihin namin ang mga katotohanan. Hayaan nyo lang po kaming makalaya.
kasama ang aming pamilya. Hanggat dinidinig. Di ba? So ngayon, dahil napansin ng ICC o nakita nila, naku, eto palang mga tao na ito, okay naman pala sila. No? Hindi tatakas, hindi nakikipagtulungan. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, bawat individual o bawat tao, no? Lalo na yung mga mawawalay do sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya. Kapag po ang usapan ay kalayaan na nila at makasama ang kanilang mahal sa buhay, naku po, ilalaglag niyan yung mga dapat ilaglag. Tapos lalo na alam nila, nakalaglag-laglag naman. Baka sila pa po ang kumontak sa ICC para makipag-ugnayan. Basta po, habang dinidinig, every 6 months naman po ang hearing, baka naman po pwede, uuwi kami. No? Pagkatapos ng hearing, uuwi kami. Pag may hearing, punta ulit ho kami. Di ba? Tapos kapag sige, since cooperative naman kayo, pinaka-less yung punishment sa inyo. At etong mga ayaw umamin, etong mga ipinipilit at etong mga mastermind, habang buhay ang naku, saklap mga DDS. Nananakot sila sa mga retired police, no? Pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Sabi sa iyo no? Yung pangalan mo ang kinakaba mo dyan. Yung sa sarili mo ang ikinakaba mo dyan. Otherwise, sila daw ang ididiin. Malabo yun. Kayo ang pinopokusan Kayo ang malabong madiin yung mga PNP chief. Di ba? Ngayon, inuunahan na lang to ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil alam niya, talagang papunta na sa exciting part siya. The senator said the ICC has an ongoing mission in the area and warned of the Senate investigation into the matter. Magkakandak kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, tinatakot na. Ugali nila ba to yan Yung manakot, no? Yung bigyan ng chilling effect, yung mga tao na babangga sa kanila. Sabi nga nung isang DDS na nag-comment sa Facebook ko, sa YouTube ko, dito sa channel natin, sabi ang bumangga sa mga Duterte, giba. Sabi ko naman, nireplyan ko, si Duterteng binangga, ayun, kulong na. Di ba? At susundan pa ni Bato de la Rosa, ni Bongo at ni Inday Sara Duterte. Di ba? Magkakanda kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga pinipili at mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya ay mananagot. Di ba? Siya kinakabahan na yan, mga bossing. De la Rosa, the former PNP chief, no? And Duterte longtime ally, urged the PNP to protect its personnel from what he called foreign intimidation. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan. May pagbabanta pa, no? Kawawa nga ang mga pulis The PNP should take care of its people. Ilalaglag kayo niyan kapag alam nila na mali naman talaga yung nangyari at mali yung mga iniutos nyo. Lalong-lalo na kapag ang dahilan ng mga yan, makasama ng habang buhay ang kanilang mga kapamilya. Di po ba? Yan lang yun. Pag inisip niya, nako, eto naman, sukol na tong mga to. Umamin na ang dating Pangulong Duterte doon sa Senado at sinabi niya na nambubuyo o binubuyo nila para manlaban. Si Bongo nagsalita doon sa mga interview niya o sa interview niya na ano ang sabi, mga kababayan? Na ang sabi ni Bongo doon sa kanyang interview, meron daw pong reward system. Reward system na ano daw ho, mga bossing? 500,000 pagbuhay. 1 million pagpatay. Pag nanlaban, 2 milyon. Saan ka pa? Kung ikaw pulis tapos problemado ka sa pera. No? 2 kayong nakahuli. Pader, isuko na natin to. Tara na, dali na. Hindi. Pag 250 lang tayo niyan, pre. Yung bahay namin nakasanla
Ano, naisanla ako kasi nagsugal ako, ganito, ganyan. Bigyan na lang natin ng baril 'to. Sabihin natin ng laban. Tag 1,000,000 tayo. Solve ang problema ko, tapos ikaw naman pare, eh, dami mong pera. Oo nga 'no? O sige, boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Hindi, dun na nagtapos ang buhay nung suspect pa lang. 'Di po ba?